Gano'ng karaming kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. Mga 40 plus. Ano-anong klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan kami. Oo, nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata as panghatid sa yung school. hatid sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So minsan ginagamit nila. Ano-anong klase mga kotse to? Display mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So ito yung Cadillac, white and black. Ito yung sports niya, sports edition. Version. Yes. Okay. 20, ano yata yan? 20... Basta, something 20 something, oo. And then, syempre, yung Lincoln Navigator, ito yung una nabili namin. Tapos yung, yung black pa lang una nabili namin. Tapos yung white, gusto ko may white din siya. Black and white. Black and white. Black and white. Yes. Ito isa. Denali. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito gas. So, ito si black and white. And then, ito, nakita ko to, sinerge ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube? Oo, nasa Grand Wagoneer. Parang Jeep. So, wala siya dito. Walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. Galing saan to? Pinaship ko from the US. From the US. It's an American car. Yes, it's an American car. Yeah. Bakit nagustuhan mo to? Ewan ko, ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda. Gusto ko red. Nagmamaneho ka rin? Marunong ako mag-drive, left, right. Hindi ako marunong mag-park. Yun. Okay. So, yung sa likod, yung Suburban, dito na yan, local ko na nabilit yan. Local na lang. Oo, si Suburban. Tsaka si ganda. Alphard. Ganda naman ito. Oo. So, mahilig kami sa mga malalaking kotse kasi para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. So, here naman, mga pick-up tong dalawang to. Natuwa naman kasi ako sa kanyang lalaki niya eh. So, ito yung Dodge Ram. And then, the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda ng suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito dito, no? Pilipinas. And the color red itself. Kasi bihira yung red na color nito. Nice. And then the Toyota Sequoia. This is the TRD Pro. So more sports tapos ito yung Capstone, yung high-end niya. High-end version. And then ito sa mga unang sasakyan na na-purchase namin, yung X5 tsaka yung F-Pace na Jaguar. Jaguar naman to. Yes. Mga unang sasakyan namin to. Ano pinakalagi niya nagagamit ng sasakyan? Yung Rolls. Dito tayo, dito. Dito tayo. Yan. Ito parang hindi na nagagamit to, Sarah. Ito yung one of the first cars na meron talaga kami is this Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So, isa sa pinakauna namin na ito yung hindi namin tinatanggal. GLS, Mercedes-Benz, GLS. One of the S-Class series ng Benz. SUV din siya, hanggang likod, 3 row siya. And then the Volvo XC90. Ito yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. Ang anak ko, ewan ko, anak ko gumagamit nito. At least gagamit na rin pala. Yes. Ay, paano, no? Yes. Napakaswerte naman ng mga anak nyo. And this is one of the most expensive purchases na kotse noon. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. Range Rover. So, pinakamahal to noon nung wala pa yung mga nandun sa harap. Mga anong taon yan? 2020? 2020. Yes. Ito bago na. The Evoque. Gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. And then, Defender. Nakita ko to sa Dubai. No? Nakita ko sa magazine. Tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. Yan. Hinintay namin dumating yung long wheelbase. Kasi 3 row siya. Usually yung Defender niya is the small compact one. Yes. So, ito yung mas malaking version. Yes. Para kasya kaming lahat. And then we have yung LM, yung Lexus na kakambal niya si
Alphard. Oo The nga, higher no? end of Medyo hawig nga, no? Yes, the higher end of the Alphard. Oo. Pero Lexus ang ano niya. Lexus. And of course, yung LC2. Grand Mga luma Cruiser. na. Yes. And then sabi ko, gusto ko ng artista van. Dahil dati kang artista. Hindi. Muntik na maging artista. Oh, yes. Ito so, yun. oo, yung Savannah, nagpahanap talaga ako yung, yung artista van. Kung tawagin. So, GMC siya. Yan one of the latest purchases niyan eh. And then, nung unang bili namin ng white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik to. So, this is one of the first editions of the Ford Bronco. Yan. Ito, Mercedes. Ito yung Benz GLE. Ito yung unang namin na Mercedes-Benz. Oo. Unang-unang Mercedes-Benz. no? Yes, the blue one. Tapos ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Natuwa naman ako. Kasi ganito X7 din siya. X7. Mahaba kasi Yes, siya. mahaba siya. Saka Kasya. malaki. Mas malaki siya sa mga normal na ng Mercedes-Benz. Tapos we have yung Sprinter. Isang artista van din siya. Oo, Ano talagang yan? showbiz na showbiz. Oo. Artista Hindi ba na kasi, naman? Ito naman for long drive, yung malalayo. Sobrang komportable niya. Tsaka yung loob kasi niyan, parang captain's chair yung mga nasa loob. Hindi ba siya malakas sa gas, yung mga sasakyan ninyo? Hindi naman. Hindi naman. Mga lalaki eh, di ba? Hindi na namin maramdaman kasi paiba-iba nga ng sasakyan. Kaya hindi namin alam kung gaano kalakas kumonsumo. Ito naman, the Gladiator. This is my son's car birthday gift namin sa kanya to. Wow. So, pinalagyan niya ng kung ano accessories eh. Ito, This Porsche. is the Porsche, yes, Cayenne. Oo. Sabi namin, gusto namin makaano ng medyo parang sporty, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati. Yes. So, nung lumabas siya, bumili kami ng Maserati, itong model na to. Hindi rin siya nagagamit. Anak ko rin ang gumagamit. Grabe. Ito, this is one of talagang gamit na gamit namin to. This is the G63. Matte finish eh. So, very rare yung ganitong kulay. Tuwan-tuwa ako. Madaming nagkakagusto nito eh. And then yung Benz na Avantgarde. Kasabay ito nung kulay blue na Benz. One of the first maganda siya kasi may table sa loob. So pag hinatid yung mga bata or sundo, yung isa lalo yung panganay ko na nasa Mapua, yan ang ginagamit niya kasi pwede siya mag sulat or gawa ng homework habang nasa loob. Yes. Oo. Itong dalawang moon buggy, dadali namin sa farm namin to sa Batangas pag nagawa na. And then we have the Bentley. Wow. Yes. Look at this. Ito yung Ganda. Bentley. Ito ang binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. May Pinalagyan ng decanter. wine. Yes. Social. Pero hindi naman namin nagagamit. So, ito. Ang inside niya naman, red and black. Ang interior. ganda rin, Yes. O, yan. O. So, ito, sorry. Yan. Nice. Yan. Very sporty ang loob. Yes. Ay, sorry. So, ito yung... Bakit di mo open yung ilaw? Yan. Tapos lumalabas sa sahig yung logo niya. Oo nga, no? Stig, oh. May logo ng Bentley. Pag gano'n, so para may projector siya. Oh, Yes. Nagpo-project siya ng logo sa floor. Yan, Ayun. ito naman, Oh my kaya siya na, gosh, may look at that. siya dito. Actually, champagne glass, nagkamali ako. So, yan. Champagne. Yan, pwede siya dyan. Tapos may champagne holder dito. Tapos pwede mo siya ilagay dito kasi nag-chill. So, sabay chiller din siya. So, pag kasi ano, champagne dyan. yan, armrest lang siya pag ano. Social, no? Pag on a normal day. Oo. Para kang nasa first class na aeroplano. Yan. So, pwede siyang ibalik. Yan, isa sa mga reasons. Pag may kakaiba, yun yung... Oh, yun naman nag-attract sa'yo, no? Yes. Yung unique, no? Oo. Yan. Galing. And then we have the Maybach. Mercedes-Benz Maybach. Yung SUV version ng kinuha namin. Ate color niya, ganda, oh. Yes. Ayun. Ano siya, two-tone. Oo. Oo. So, ito, maganda din to. And then, of course, yung latest... Your favorite. Yes, our favorite is the Rolls. Rolls-Royce. Yes, the Cullinan. Rolls-Royce. This is the Cullinan. So, yung Cullinan, SUV siya ng Rolls-Royce. Pero, ang kaya lang iupo nito sa likod, 3.
And kaya ako to Ang liit binili. lang sa loob. Malaki siya. Oo. Kasi parang... For comfort siya eh. Kasi malawak yung Yes. pagkilusan mo. Upuan, no? Yes. Ito, maluwag lang yung likod niya. Parang pang luxury lang talaga. So, ang ano na to, kasi kulinan siya. Siya yung SUV ng Rolls-Royce. So, ito, yung dumating siya, interior siya ng Hermes orange. Wow. Oo. Ganda So, yan sa yung kulay loob, ng Hermes. Tapos may skylight siya sa taas. Parang may mga stars. Yes. Oh my God. Parang limo, no? Yes. Oo. Tapos ang doors niya pa ganyan. So, pa-open siya pa ganyan din. So, kaya mo to kinuha dahil... Kasi ito, may payong, oh. Natutuwa ako sa payong. Paano to? sa payong. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit Oh, yung dahil payong na hindi to. pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Oo. Ayan. So, Ganda ito na. yung payong niya. So, tig-isang payong yan. Yes, on both sides. Ayun. So, yan yung feature niyang rolls na kaya ako siya nabili kasi tuwa ako sa payong siya. Tingnan natin kung gaano kaluwag. Ayun. Uy, maluwag nga. Laki ng legroom. Yes. Very comfortable sa loob. Tapos, meron pa siyang... Ano ba to? Ang table niya. And may TV din siya. Yan. Yan yung ano neto. Features netong kulinan. Magkano naman yung ganyan? Aha! Pagdating naman sa business, anong naitutulong nito pag nakitang marami kayong mga sasakyan? Yun nga, yung sa business side, syempre, your clients come here and nakita nila, pag nagpa-park sila dito, ang dami yung gandang ng kotse, kanino yan? Sa amin lahat yan yung luxury car. So, they know that we have the capacity to execute a project. Parang ito, parang part of our resume. Kumbaga, pag nag-a-apply ng trabaho na ikaw kaya mo, may abilidad ka na gumawa na kasi may mga ganito kang sasakyan. Hindi siya, parang kasi sabi nila pag bumili ka ng kotse, parang expense masyado, tapos nagde-depreciate lang naman yan. Pero especially with these cars, yung ganito, itong dalawa, ito, alam ko mas tumataas ang presyo nila as time goes by. Saka nagagamit nyo nga rin sa inyong business, no? Yes, sobra.